Since ang pinag-uusapan po natin ay kung paano ma-enhance at sa pagpapatuloy po ng ating national fasting, ang atin pong pag-uusapan ay pinamagatan kong Biblical IQ, Necessity of Bible Literacy for Relevant Evangelism and Discipleship. Since ang pinag-uusapan po natin ay kung paano ma-enhance ang ating pangangaral ng Ebanghelyo at pag-aalaga ng mga taong nagpapatuloy sa kaligtasan, hindi lamang mga bago kundi lahat, ay kinakailangan natin ng Bible literacy, kaalaman, kaunawaan, malalim, malawak sa ating Biblia upang mas magawa natin na epektibo ang evangelism at saka discipleship. So, kinakailangan yung simbahan mag-create siya ng uh, yung thirst or hunger for Bible literacy. Kinakailangan na mag-create tayo ng culture sa loob ng simbahan natin for biblical IQ. So yun po yung ating pag-uusapan. Ang ibig po sabihin ng IQ ay mataas na intelligence o kaya naman yung intelihente, marunong, maalam, matalino, 'di ba, sa Biblia. Wala nang iba na mas higit na dapat nagiging mas matalino tayo, kundi yung kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. At sa ating pagpapatuloy ay makikita natin kung bakit. 1 Peter 1 verses 22 to 23, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God. So, yung ating mga kaluluwa ay nilinis sa pamamagitan ng ating pagsunod sa katotohanan. Hindi lamang paniniwala sa katotohanan ang paglilinis. Ang ibig sabihin niyan ay kaligtasan, 'di ba? Kundi sa ating pagsunod sa katotohanan. Siyempre, paniniwalaan natin yung katotohanan, pero sinusunod din natin siya. Para bang yun yung sinasabi ni James, 'di ba? Yung pananampalatayang may gawa. Tayo ay na-born again, sabi niya dito, sa pamamagitan ng hindi nasisirang binhi. Okay? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung buhay at nananatiling salita ng Diyos. So doon tayo na born again. Ibig sabihin, yung process ng ating kapanganakan ay based sa scriptures. 'Di ba? From the scriptures. Ito ay idea, plan ng God laid down sa kanyang mga salita. Yung paglilinis ng kaluluwa, yung born again process at kaligtasan, regeneration. Sa James 1 verse 18, parang ganun din yung sinasabi niya rito, of His own will, by the will of God, okay, will He brought us forth by the word of truth. Tayo ay pinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Okay, so yung kapanganakan natin muli, 'di ba, sa kanyang kaligtasan, sa kanyang buhay na walang hanggan is sa pamamagitan ng salita ng katotohanan na uh, ating dapat naiintindihan at nalalaman kasi ipapaintindi natin sa kanila upang kanilang maintindihan, tanggapin, sampalatayanan na sundin. So, sa pagpapatuloy sa 1 Peter 1 verse 25, but the word of the Lord remains forever. Nananatili yung salita ng Panginoon, ng Diyos, di ba? Magpakailanman. And this word is the good news that was preached to you. Yung salita kung saan naglinis ng kaluluwa nila, kung saan sila na born again, yun yung ebanghelyo. So, yung paraan ng born again ay good news. Hindi lamang yung kamatayan ni Jesus Christ o kaya naman yung kanyang pagkalibing at pagkabuhay muli ang good news, kundi yung born again, yung paglilinis ng kaluluwa, katulad ng sinasabi niya sa verses 22 to 25. So, ganun sila nasisave. Ito yung sinasabi ni Peter dito. Sa Luke 18 verse 8, sa mga huling araw, yun yung pagdating ng anak ng tao ng Panginoon ulit. Sinasabi dito na meron pa bang pananampalataya sa lupa? So, nandito yung either a prophecy or a warning coming from Jesus Christ. Na meron pa ba na pananampalataya? Makakasumpong ba ng pananampalataya? Yung pananampalataya, yun yung ating gagamitin bilang tugon dun sa gospel o dun sa word para tayo ay maligtas. Di paano yun kapag walang pananampalataya? Paano sila maliligtas? Di paano yun sa mga taong
katulad natin kung sakali lang, 'di ba? Ito ba ay warning, 'di ba, na mawawala ng pananampalataya yung madami katulad ng iwina-warning ni Paul sa Thessalonians na magkakaroon ng dakilang backsliding, great, sabi niya doon, great falling away, 'di ba? From the faith, sabi niya sa Timothy, kahit yung mga taong mananampalataya na at tagasunod na niya, sila ay mawawalan. At ito yung warning, or baka ito ay prophecy na kasi nakita na ni Lord na mangyayari. 'Di ba? At nakakalunos siya kasi paano yung kaligtasan? Paano siya sa mga huling araw bago siya dumating? So, maraming talk about my faith, yung maraming mga tao ngayon, meron silang pagtatrust kay Jesus Christ, faith na siya yung Panginoon at tagapagligtas. Pero totoo ba itong mga pananampalatayang ito? Bakit nawawala yung pananampalataya? Bakit nagkakaroon ng pananampalataya? Sa 2 Timothy 3 verse 7, so sabi dito sa mga huling araw, ang sanglibutan o sangkatauhan ay always learning and never able to arrive at the knowledge of the truth. Pero hindi sila nakakarating sa kaalaman ng katotohanan o yung kaunawaan ng katotohanan. Kahit na sila ay palaging natututo, palaging nag-aaral. At yung panahon natin, yung information technology generation, dahil sa internet, sa social media, 'di ba? At yung pag-double ng information sa time natin, sa panahon natin ay napakabilis. Every 12 hours ay nadodouble daw yung information. Ibig sabihin, yung alam natin ngayon na mga information bukas, the same time, ay obsolete na. Kasi meron ng bago. At nagpapatuloy na ganun. Ang dami natin pwedeng mapag-aralan at matutunan at accessible sila dahil sa technology na meron tayo. Dahil sa digital yung lahat ng mga bagay na ito sa kasalukuyan. Kaya lang, yung isang bagay na hindi nila natututunan, yung isang bagay na hindi sila umaabot doon sa knowledge na yun is the knowledge of the truth. The knowledge of the truth. 'Di ba? So ito yung panahon ng huli o last days. Inulit pa niya sa verse 24, for false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect. Hindi lamang yung mga unbelievers yung kanilang dadayain, kanilang pagsisinungalingan ng mga hindi katotohanang mga mensahe, okay, kundi sila ay mandadaya din kahit sa mga hinirang, kahit sa mga mananampalataya na at tagasunod na ng Panginoon. They will lead astray. They will be led astray kung hindi sila mag-iingat ng mga false prophets na ito. And he was talking about hindi lamang yung panahon niya or the coming years na soonest, kundi yung panahon ng mga huli, sa mga huling araw. Nagkalat sila. So, paano natin malalaman kapag false prophets na yung kausap o pinapakinggan natin o pinapanood natin? Sa mga TikTok theologians na palagi nating pinapanood, na palagi nating kinukonsulta, 'di ba? O kaya naman yung social media theologians, napakadami nila. Kung sakali lang, paano natin mauuri kung sino dun yung false at saka hindi? Hindi lamang ang fakes ngayon ay yung mga hitsura at mga personalities, kundi kahit yung mga mensahe ay fake din. Hindi na siya totoo. Pero paano natin malalaman yon? Kung alam natin yung katotohanan, hindi nila tayo madadaya. Sa 2 Timothy 3 verse 8, katulad ni Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth. So, yung kalaban ni Moses, 'di ba, nung time niya, nung siya ay inutusan para ilabas yung Israel sa Egypt, yung mga magicians of Pharaoh doon, 'di ba? So, ano ang ginawa nila? Si Moses ay gumamit ng kanyang tungkod kasi yun yung instruction ng Panginoon sa
niya at naging ahas yung tungkod niya. Pero itong si Jannes and Jambres, yan pala yung mga pangalan nila, ay meron ding mga tungkod. Ibinato din nila yung kanilang mga tungkod, inihagis nila sa lapag at naging mga ahas din. Kaya lang kinain ni Moses yung kanilang mga ahas, yung kanilang mga tungkod. 'Di ba? Magkapareho sila. Magkamukha yung daladala nila. Kaya lang yung isa ay corrupted. Okay? Yung isa ay hindi pananampalataya yung kanyang ipinopromote. Hindi na hindi katotohanan yung dala, kasinungalingan na nga yung dala nila. Pero higit sa lahat, sila ay in opposition to the truth. Sila ay nandoon precisely kahit na parang magkamukha yung kanilang mga sinasabi, okay? Ay nandun sila to oppose the truth. Hindi para suportahan yung truth. At disqualified sila kung ikukumpara, kung iahambing na yung sinasabi nila sa pananampalataya. In the last days, sabi niya, nagkalat yung ganito. Okay? At yung mga tao ay hindi natututo kasi ang mga taong katulad nito na mga ngaral yung kanilang pinapakinggan. At mas marami sila in the last days. Very accessible yung kanilang mga pangangaral. Very accessible yung kanilang mga pagtuturo. Tila baga ganun yung sinasabi niya. Kamukha sila nung daladala ni Moses, yung totoong propeta. Kaya kapag hindi maingat, di ba, mayroong mga deepfakes, may mga AI pictures na minsan hindi na natin alam kung totoo ba siya o siya ay AI created. Ganon din yung kapanahunan natin ang pagkukumpara ng truth at lie or deception. Halos magkamukha na sila. Sinasalita sila ng mga taong nagsasabing sila din ay mananampalataya. Pero sila ay bulaan. Alam ba natin kung paano sila mauri? Kaya nga, yun yung sinasabi at warning ni Jesus Christ, di ba? When the Son of Man comes, shall He find faith on the earth. At ang nagdadala ng pananampalataya, by the way, sa isang tao personally ay yung katotohanan. Kaya nga sabi niya sa Romans 10 verse 17, in the context of preaching the gospel, sabi niya dito, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ito ang pananampalataya o paniniwala, dumadating siya sa pakikinig, at pakikinig ng salita ng Diyos, o salita ni Kristo. So, kung walang salita ng Diyos, ito ay hindi hindi nakakapag-create ng pananampalataya. Okay? So, yung salita ng Diyos kapag inuulit-ulit nating ipangaral, inuulit-ulit nating pagbasihan ng pangangaral natin ay nagki-create ng faith para mag-obey ang mga tao for their salvation. Nanggagaling yung pananampalataya, 'di ba, sa pakikinig ng salita. Ano ang napapakinggan ng mga tao? Kung ang warning ni Jesus Christ ay wala ng pananampalataya na makikita siya pag dumating siya isang araw. Ano pala yung naririnig niya na nagkalat ngayon sa internet natin? So, kaya nga mahalaga yung biblical IQ. Yung kaalaman tungkol sa salita ng God. Yung pag-aaral, yung paglalim sa context ng mga binabasa natin. 'Di ba? Kasi mahalaga siya para ang ituturo natin ay yung tamang paniniwala, yung tamang sinasabi ng salita niya. Alam nyo ba ito? Itong picture na ito? Kasi nakita ko lang ito sa hindi lamang sa sa social media, kundi nakita ko siya na ginamit ng isang lecturer na sikat sa kasalukuyan. So, ito yung dami ng biblical cross references within the Bible, yung mga books na iba-iba na 6, yung dalawang covenants o testaments, yung Old at saka New, 'di ba? Meron silang connection sa isa't isa, yung sinasabi niya. Hindi lamang ito yung para bang flowing yung salita ng Panginoon from Old Testament to New Testament continuous, pero hindi lamang sila may unity, may harmony, may continuity yung message niya. Hindi, sila ay interconnected.
'di ba? At gaano kadami yung kanilang koneksyon? Kasi ito ay pag-aaral na ginawa noon pang 2007. At ito ay inilagay sa isang poster at ito ay binibenta sa kasalukuyan. So, sabi dito 63,779 Bible cross references. Okay, na may mga words na konektado siya sa iba't ibang mga lugar sa buong Bible. May mga phrases na konektado din siya sa iba't ibang mga lugar at iba't ibang mga books at iba't ibang mga verses at chapters ng Bible natin. At pwedeng magkaroon ng iba't ibang mga hindi naman kahulugan yung word o kaya naman yung verses. Subalit kapag i-mix mo na siya, ikinumbine mo na siya sa ibang mga words or phrases or verses sa Bible ay nakakabuo ka ng isang topic, panibagong topic. Okay? I'd like to say na o believe that yung bawat words o kaya naman verses sa Bible or phrases ng Bible ay mga pieces sila of the puzzle na pwedeng pagsamasamahin at makaka-create ng panibagong picture every time. Kasi nga, ito ay kakaibang aklat, yung scriptures natin. Hindi lamang ito pagkain natin, katulad ng sinasabi ni Jesus, hindi lang tayo kakain ng tinapay, kundi bawat salita na lumabas sa bibig ng God. Subalit, yung kanyang lalim ay kalaliman ng God kasi ito ay galing sa wisdom of the Holy Spirit. Si Jordan Peterson, isa siyang Canadian lecturer, isa siyang Canadian. Ngayon, nagdi-delve siya sa spirituality, sa religion, etc. Diba? Pero siya ay psychologist. At tinawag niya sa isang lecture, diba, sa YouTube at nandyan sa baba yung link na the Bible is the first hyperlinked book. Interconnected sila. At doon ko nakita yung paggamit niya nitong diagram na ito. Okay? Na interlinked ang mga words and phrases, verses, and everything within the Bible. Meron lamang isa na nag-isip, pero grabe yung kaisipan, grabe yung utak kung sakali lang, wisdom nitong tao na to o nilikha na to. Pero alam natin na ito yung God. At syempre, incomparable siya. At yun yung ating minimina, yun yung ating iniintindi. Hindi na lamang ito tungkol sa doctrine, hindi na lamang ito tungkol sa mga personalities katulad ni David, ni Noah, hindi na lamang ito tungkol sa bayan katulad ng Israel, ng Babylonia. Hindi, meron pang masigit tungkol dito. Tungkol sa kaisipan ng Diyos na nag-isip. Tungkol sa plano ng Diyos na nagbigay ng napakagandang promises sa eternity at iba pa. Diba? Ito yung pwede nating mamina. 'Di ba? At binibigyang larawan siya ng hyperlinked connections. Okay, nitong Bible na binabasa natin. Na-discover mo na ba na ganun ang Biblia mo? Kung sakali. Kasi ako, na-challenge ako at na-inspire ako dito sa sinasabi nila about our book, 'di ba? The Bible. Dito naman sa isang pag-aaral na ito ng Center for Bible Engagement, na eventually yung kanilang survey, yung study nila ay tinake over na, siguro baka binili ng Our Daily Bread movement. Okay, yung nagbibigay ng Our Daily Bread na na mga booklets, 'di ba? So, tinake over na nila ito. It started in 2003 itong pag-aaral na ito ng koneksyon ng pagbabasa ng Bible sa pananampalataya, sa pag-uugali, pamumuhay, etc. Ng isang believer. So, itong center na ito for Bible engagement na nagsimula noong 2003 ay nag-survey siya ng mahigit 650,000 na tao from 24 countries, from 75 na mahigit na denominations, iba't ibang mga churches. Okay? At kanilang pinag-usapan yung napakaraming mga bagay tungkol sa spirituality at iba pa. Pero yung isang mahalaga na kanilang isinali sa survey nila ay ano ang role ng pagbabasa ng Biblia. I mean, yung pagbabasa lang, di ba, na maintindihan mo yung salita ni God. Okay, yung gaano mo ginagawa kadalas. Ano ang epekto nito sa iyong buhay, pananampalataya,
sa iyong relationship sa iba, sa iyong pagtugon sa mga problema at iba pa. Meron ba kapag binabasa mo yung Bible? Ito yung sabi nila. The life of someone who engages Scripture 4 or more times a week, 4 days or more a week, sabi niya, looks radically different from the life of someone who does not. Okay, yung buhay ng isang tao na nagbabasa, in-engage niya talaga, malalim na nagbabasa, inuunawa niya yung salita ng God ng 4 days or more a week. Meron tayong 7 days a week. So 4 days or more a week na nagbabasa ka ng Bible araw-araw, 4 na beses o kaya masigit pa, yung buhay mo ay magiging kakaiba kaysa sa hindi nagbabasa ng Bible na ganun kadalas. Kapag magbasa sila ng 1 or 2 days, parang meron ng pagkakaiba pero hindi halatado. Pero ang halatadong pagkakaiba kapag 4 or more days. In fact, sabi niya, the lives of Christians who do not engage with the Bible most days of the week look no different from the lives of non-believers. Yung mga tao hindi palabasa ng salita ni God, hindi nila pinag-aaralan, hindi nila napapakinggan, hindi nila binabasa yung salita ng Diyos. Hindi nila inaalam ano yung konteksto ng binabasa ko, ano yung iba pang mga detalye, di ba? Ano ang interconnection or cross-reference nung binabasa kong ito sa Matthew dun sa Jeremiah, for example. At yung mababasa ko sa Jeremiah, anong connection niya dun sa Genesis? At yung mababasa ko sa Genesis, anong connection niya sa 1 Timothy? Di ba? Kapag hindi ganon, wala tayong pagkakaiba. Hindi lang yon. Parang ang nakikita nilang nabubuhay sa atin ay hindi mananampalataya. Kasi ganon din yung ugali natin, ganon din yung ating mga pamamaraan. Gawi at ugali at gawa. Ito pa yung kanilang nalaman. Out of these people, 650,000 plus na kanilang sinurvey, okay, 407% more likely mamimemorize ng tao na nagbabasa ng 4 days or more a week yung scripture. Okay? Malamang mamimemorize mo siya ng 407%. Ilan na yung na-memorize mo sa scriptures? Well, you have to start reading the scriptures. Okay? Yung the struggle with loneliness, 30% bumababa. Okay? 60% or 59% yung problema sa pornography, for example, bumababa siya. Pero ito yung nakakatuwa na may kinalaman sa discussion natin. 228% more likely na isi-share ng taong nagbabasa ng Bible ng 4 days or more a week yung pananampalataya niya with others. So mag-witness siya, mag-evangelize siya. Okay? Ito pa yung iba pa na nakalagay doon. Yung loneliness will drop 30%. Anger issues will drop 32%. Okay? Bitterness in relationships, magda-drop yan ng 40%. Just because you're reading the Bible 4 times or more a day. A week, sorry. Alcohol consumption or substance, di ba, abuse, magda-drop siya ng 57%. Wala kang tinitik na iba pa, di ba? Magbabasa ka lang ng Biblia, feeling spiritually stagnant, drop 60%. Viewing pornography, kanina nabasa natin 59 dun sa kabila, ito sabi niya 60%. Di ba, bumababa. At may kinalaman sa discussion natin, commitment to disciple other believers, nagsushoot up, nag-i-increase siya ng 200% to individuals who read their Bible 4 days or more a week. Ngayon, tell me, wala bang kinalaman yung pagbabasa ng Bible sa ating evangelism, sa ating discipleship? Meron, napakalaki. At hindi ako yung nagsabi niyan, hindi ko gawa-gawa ito. Ito ay pag-aaral mula dun sa mga tao na nagsasabing sila ay mananampalataya at sila ay tagasunod ng Panginoon. Nakikita yung pagbabago at nananatili yung pagbabago sa personal na buhay, sa calling at responsibility nila sa calling nila, yung pagbabasa ng Bible. Hindi ito yung pagdadasal o worship. Hindi. Pagbabasa ng Bible. Kailan ka huling nagbasa ng Bible na sineryoso mong basahin siya dahil gusto mo talagang maintindihan siya? Pinapahalagahan mo ba yung pagpunta sa meeting upang marinig mo yung salita ni God na pinapangaral? Mga fellowships na pinag-uusapan yung
blessing ng mga kapatid mula sa scriptures at pinag-uusapan ulit yung Bible doon. Yung ating personal na pagbabasa ng Bible, pinapahalagahan ba natin or tayo ay umaasa na lang na pupunta naman ako sa meeting sa Wednesday at saka sa Sunday kaya makakarinig ako. Kaya hindi tayo nagbabago, kaya walang pagbabago kahit na filled tayo ng Holy Spirit. Kasi buhay yung salita ng Diyos, makapangyarihan yung salita ng Diyos. Hiningahan niya yung salita ng Diyos to do literally that, to give us life. Di ba? At yung life na yun ay magiging magiging buhay siya sa atin at nakikita siya yung epekto niya sa atin. Even sa ating evangelism at discipleship. Pero karamihan ng mga tao, even within the church, hindi sila nagbabasa ng Bible. Personally. Hindi nila pinag-aaralan yung Bible nila. Dapat i-require natin na binabasa natin yung Bible araw-araw. Dapat mga pastors, i-require nila, di ba, na yung mga members nila ay nagbabasa ng Bible araw-araw. Di ba, yun yung palagi natin sinasabi, parang siramplaka na yung mga pastors sa kakatok ng tungkol dito na hindi naman pinapakinggan yung sinasabi, kaya walang pagbabago yung mga nakikinig. So, yung biblical IQ ay pwedeng tumaas kasi nakadepende yan sa decision natin to read our Bibles. Seryoso, di ba? At meron talaga tayong goal, which is maintindihan natin yung kalaliman. At necessary yung ganyang uri ng kultura, Bible literacy, para yung ating evangelism at discipleship ay maging epektibo. Sa Acts 2 verse 40, ito yung ginawa ni Peter sa unang preaching niya nung Day of Pentecost. Diba? Nung nag-speaking in tongues sila because they received the baptism of the Holy Spirit at naging part na sila ng simbahan at nagsimula na yung simbahan na mangaral sa mga tao. So tumindig siya, diba? At nangaral siya. Bakit sila nag-speaking in tongues? Kasi dumating na yung Holy Spirit. At eventually, na-convict yung mga tao. Verse 37, mga kapatid, anong gagawin namin? Sabi nila sa Acts chapter 2. Sa Acts 2:38, sabi ni Peter, repent, be baptized, receive the Holy Spirit. For the promise is unto you, sa verse 39, and to your children, etc. Pero, hindi siya tumigil doon. Natapos na nasabi yung Acts 2:38, so okay na. Hindi. Sa verse 40, sabi niya, and with many other words, he bore witness. Nag-witness pa din siya with many other words and continued to exhort them and continue to encourage them. Gaano katagal, gaano kadaming words, hindi ko alam. Pero parang ang sumatotal ng sinasabi niya is, save yourselves. Hindi lamang from the sin, kundi from this crooked generation na pwede kayong dayain ng kanilang mga pandaraya. Tila marami silang narinig sa kanilang generation, di ba, na mali. At yun yung in-address ni Apostle Peter. With many words. Hindi kakaunti. Sa Acts 17, si Paul naman dito, verse 11. Now, these Jews, nung kausap niya yung mga taga-Thessalonica or taga-Berea, diba? Sabi niya, mas magagaling sila kaysa sa mga taga-Thessalonica. Why? They received the word with all eagerness. Narinig nila, tinanggap nila yung salita ng merong kagustuhan. Diba? Pananabik. Examining the scriptures daily to see if these things were so. Pero ginagawa nila, pagkatapos silang marinig siya, ay kanilang tinitingnan yung kanilang scriptures kung tama ba yung sinasabi niya o hindi. Araw-araw. At may mga tao na ganito. Kasi very accessible yung Bible. Diba? Sa ating mga gadgets, very accessible yung different versions. Even different languages ng Bible sa ngayon ay very accessible sa kahit kanino dahil sa internet. At kanilang ini-examine yung sinasabi mo from the scriptures na available. Okay, kaya ba natin siya kung sakali? Kasi maraming mga taong ganito ngayon. Sa Acts 17 verses 2 to 3, and Paul went in as was his custom. Di ba, pupunta siya sa isang sinagoga on 3 Sabbath days. He reasoned with them from the scriptures, explaining and proving, okay, that it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead. So, nandito si Paul na hindi lamang niya sinasabing Acts 2:38, John 3:16, hindi. He reasoned with them from the scriptures. Ini-explain niya yung scriptures sa kanila. Pinuprove niya yung kanyang doctrine from the scriptures.
using the Old Testament. Acts 19 verse 8. He entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading. Hindi lamang rhetoric. Nagsasalita lang siya ng doctrine, hindi. Nakikipagbalitaktakan siya, nakikipagpalitan siya ng hindi lamang kuro-kuro, kundi ng karunungan mula sa scriptures for 3 months. Hindi lang yon, kasi sila ay naging stubborn yung iba. So sabi niya, nagkaroon sila ng unbelief, inaaway nila yung sinasabi ni Paul. So he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily. Lumipat sila. Nakikipag-reason out ulit sila. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia, yung Asia Minor na nandun sa Turkey ngayon, heard the word of the Lord. Hindi lamang sila nangangaral na katulad ni Jonah, repent. Hindi. Kasi mga Greeks to eh. Marurunong tong mga to. Diba? At nakikipag-reason out siya araw-araw for 3 months at the whole 2 years. Pinuntahan niya lahat ng residents nung city na yon ay nakarinig. Sa Jude 1 verses 3. So, yung sulat ni Jude, yung kinakapatid ni Jesus, sabi niya dito, appealing to you to contend for the faith. I appeal to you, contend, makipaglaban kayo para sa pananampalataya. Hindi yung nananampalataya ka bang naniniwala ka kay Jesus. Hindi, na siya yung Panginoon tagapagligtas. Hindi ito yung faith na sinasabi niya. Kundi yung set of statements na pinaniniwalaan nilang dapat pinaniniwala ng lahat. Na unang ibinigay sa mga banal. Meron yon, listahan yon. At yun yung salita ng Panginoon na dapat ganun yung itinuturo at ganun din yung pinaniniwalaan natin. Contend for that. Yung dati pa na pinaniniwalaan. Kung ang sinasabi dun sa pinaniniwalaan nila is kapag nakareceive ka ng Holy Spirit, magtatangs ka kasi yun yung nakalagay sa scriptures, maniwala ka doon. Kasi yun yung unang-una na paniniwala nila. Palagi nilang itinuturo yung nangyari nung Day of Pentecost na pagtanggap ng Holy Spirit. May evidence. Eventually, sa dulo ng Jude, sabi niya dito, have mercy on those who doubt. Pag may mga nagdududa dun sa pananampalataya na yan, dun sa Word of God, sabi niya, mahabag tayo sa kanila. Save others by snatching them out of the fire. Iligtas natin yung iba sa pamamagitan ng pagtanggal natin sila sa apoy. Tanggalin natin sila sa apoy. Hindi lamang ito yung parang magpipreach ka lang. Hindi. Ang intention mo ay matanggal sila sa danger. Kasi merong danger. Hindi tayo polite lang sa kanila. Ipapunta na sila sa impyerno. Di ba? Hindi tayo magsasabi lang sa kanila, pwede bang umalis ka na dyan o kaya naman tumigil ka na dyan kasi pupunta ka sa impyerno. Hindi. Itutulak mo sila. Snatch them from na alam mo ba ang ibig sabihin ng snatching? Mabilis yun. Di ba? Hindi sila lalabas dun sa kanilang kalagayan dahil tayo ay polite lang. At sinasabi natin, ang evangelism natin is, Jesus loves you. I'll pray for you. Let me know if you have questions. O kaya naman, eternity can wait. No! Papunta na sila sa eternity without Christ. Polite ka pa din? Gracious ka pa din? Kasi ayaw mo silang ma-offend? Offended na yung God sa kanila? Pull them. Diba? Dalhin mo sila sa isang pag-uusap na yung salita ni God at yung kaligtasan mapag-uusapan talaga. Dalhin mo sila sa bahay nyo, dalhin mo sila sa coffee. Gumastos ka kung kinakailangan. Yung conversation na kanilang iniiwasan, talk to them about that. Dalhin mo sila sa simbahan na kinatatakutan nila, sa church mo. Pull them out. Don't wait for them to decide to be rescued. Rescues aren't polite. Yung mga nagre-rescue, hindi sila polite. Minsan violent sila pero with love because they want them to be saved. So, snatching is not polite kasi may tutulak mo talaga sila eh. It's abrupt, aggressive, even startling, di ba? Pero yung fire doesn't wait for good manners. Lalamunin na sila ng apoy, ng galit ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Jude. Okay? Some people need to be rescued with fear. Pero yung iba, nagmamadali na dapat silang i-rescue. Pero ang nangyari kasi ginawa ng Christian, ginawa nila yung evangelism na soft. Wala nang nakakaramdam ng heat.
Kasi nga, wala nang nagsasalita tungkol sa kasalanan. At kung na-train tayo sa nakatulad na ganito, mag-excuse ka pa para sabihin mo yung word of God sa kanila at mag-a-apologize ka, baka na-offend mo sila. No. You scream. Di ba? Walang makakapansin sa iyo kung napakadahan-dahan at gentle kang nagsasalita lang. Wala. Lalong-lalo na kapag nasa bingit na sila ng kamatayan. Sa Acts 20 verse 24, I do not count my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord to testify to the gospel of the grace of God. So napakadami yung nandito sa verse na to. Hindi mahalaga yung buhay ni Apostle Paul. Okay? Na nakikita niya. Ibubuwis niya lahat pati buhay niya. Matapos lang daw yung kanyang takbuhin. Ano yung takbuhin niya? Yung mamatay siyang Christian, naniniwala, praise the Lord, 'di ba? At nagpi-pray sa tongues araw-araw. Hindi, sabi niya that I may finish my course and the ministry. Ano 'yon? To testify to the gospel. Yung mangaral ng ebanghelyo, yun yung kanyang course, yun yung kanyang ministry. At hindi mahalaga yung kahit ano, kahit buhay niya, para lang magawa niya ito. Yung sumunod na mga verses ay nagpapaalam si Apostle Paul. At sabi niya, yung mga nakarinig sa akin na nang i-proclaim ko, i-preach ko yung kingdom, baka hindi na ako makikita nila ulit. Pero sabi niya sa dulo, therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all. Na parang sinasabi niya, hindi na ako masisisi kung hindi kayo masisave. Kasi, bakit? For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Kasi hindi ko iniurong, hindi ko binawasan, kundi kumpleto yung salita ng Diyos na ipinangaral ko sa inyo. Kaya hindi na ako masisisi kung kayo ay hindi maliligtas. Hindi niya pinaprioritize yung safety niya, pinaprioritize niya yung mission ng pagliligtas si Apostle Paul. Pero karamihan sa atin ngayon, ni-reverse natin. Mas pangungunahan natin na pagmalasakitan yung ating safety, yung ating comfort, kaysa sa discomfort ng mission to save others. We want to be saved, comfortable, approved. At siguro, basta walang risk, magsasalita tayo. Pero kapag may kukontra, pero kapag merong question, hindi na tayo magsasalita. Basta marinig lang natin na born again naman sila eh. Kaya, pareho na rin tayo. Pero yung Great Commission ay hindi binigay sa church na nandun lang siya at nagpipraise and worship at okay na. Ibinigay siya sa mga witnesses, martyrs, ang ibig sabihin. Meron tayong ibibuwis. Hindi lamang oras, hindi lamang effort, hindi lamang resources, even our dear lives. Yung safety, hindi yun yung mission natin. Yung comfort, hindi yun yung goal natin. Ang mission at saka goal natin is rescue. Tayo ay nasa rescue mission. Tayo ay rescue words. At ang pagre-rescue, it requires risk. Okay, mag-i-spend tayo. Ma-i-spend tayo. Baka mawalan ka ng kaibigan, o kaya naman magmukha kang foolish, okay? O kaya i-reject ka nila. Hindi yun failure kapag nangyari yun. That's faithfulness. Kaya iwan mo yung safety, comfort, etc. Gawin natin yung mission. Punta tayo from our comfort zone sa danger zone. Kasi nandun yung kaluluwa na sinasabi sa atin ng Diyos na puntahan natin at iligtas. Di ba sinabi ni Jesus yun? Na if you will lose your life, you will save it. Yun yung sinabi ng Panginoon. That includes losing your comfort, your safety. Comfort is not a sin. Siyempre, hindi naman yun masama. Diba? Pero kapag nakikipag-compete na siya sa ating mission, okay, na yung ating natutunan, yung ating narinig tungkol sa salita ng Diyos at kaligtasan ay hindi na natin may sabi sa iba, ay nagiging mali na yung respond natin. Kapag pinipili natin, okay, na manahimik
pinipili natin na maging kalma, yung komportabling kalagayan lang, nagiging idol na yun sa atin, mga kapatid. Okay? Hindi tayo tinawag ni Lord para mag-relax. Tinawag tayo ni Lord para tayo magligtas. At ito ay trabahong malaki. Yung harvest ay trabahong malaki. At nangangailangan siya ng hindi maraming kapahingahan, kundi maraming pagkilos. Kasi nasa movement tayo. So, declare the whole counsel of God kung kinakailangan. Spend hours, days, months, years just to save one. Diba? Yung 99 iiwan just to save one. Pero yung 99 na yun na naging save ay pinagmalasakitan din naman one by one ng Panginoon. Hindi lang yung one na nawawala para maging 100. Diba? Ganun din yung kanyang in-spend na effort, kaya yung 99 ay nakarating sa bahay. Yung word mismo dumating, kaya magliligtas. Dadalhin natin yung word na yan, na naiintindihan, nakikilala natin ng malawak, malalim, at malinaw sa kanila. At yan yung ating trabaho. Yan po yung biblical IQ, okay, necessity of Bible literacy for relevant evangelism and discipleship. Hello. Ayun. Maraming salamat kay Pastor Eugene sa napakagandang pananalita. So, di ba, maganda na kaya natin ipagtanggol yung natanggap natin galing sa Panginoon. Bigla ko lang naalala yung kasi 'di ba meron siyang snatching yung sinabi niya mabilisan, 'di ba? Yung sinabi niya, naalala ko nung nasunog yung sasakyan ni Rovic Kinukwento ni ate, 'di ba, andyan yung apoy. Tapos nagmadali daw bumalik si Rovic doon dahil naalala niya yung laptop naalala niya yung tablet Kaya bigla siyang kahit na umaapoy na 'di ba? Parang instinct ba na may importante na kailangan makuha doon sa sasakyan. Parang nag-take ng risk, 'di ba? Na makuha. Ano lang siya, yung bagay lang siya dito sa mundo. How much more kung titignan natin yung mga souls ng mga tao na nagmamadali tayo para mabigyan sila ng buhay na walang hanggan na binibigay ni Lord. Kailangan natin silang tanggalin doon sa kalagayan na meron sila. At nagmamadali yun. Imagine niyo yung itsura ni Robic na ang dami niyang bit-bit nun para i-save yung mga temporaring gamit lang dito sa mundo. Kaya isipin natin palagi na yung mga tao, yung mga souls na mag-share ng word ni Lord, pag-aralan natin yung salita niya. Ilang beses pa tayo kumakain sa isang araw? 3, 4, meron pang meron pang snack, may midnight snack pa. 'Di ba? Parang hindi pa pwedeng magutom 'Di ba? Hindi tayo pwedeng magutom. Ganon din yung itingin natin doon sa word ni Lord. Hindi tayo pwedeng magutom sa word ni Lord. Palagi tayong kumain, palagi natin nasain na kumain sa word ni Lord. At hindi dapat tayo, anong tawag dito? Maging tamad kumain ng word para sa atin din ng paglalakad. Okay. So, nasa na po yung ating collection bag? Yun, bilis talaga nitong dalawang brother na to no? Naka-ready ka agad sa likod Ipag-pray po muna natin yung ating collection. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ka namin dahil ikaw ang aming great provider, Lord. Hindi mo kami pinababayaan. Binibigyan mo kami palagi ng aming pangangailangan at hindi ka nagkukulang. Naway magamit namin ang mga ito sa pagpapalaganap ng iyong salita at maraming matulungan ng mga kapatid na nangangailangan din. Patuloy ka naming
inaasahan na magpo-provide palagi sa iyong simbahan at sa iyong mga anak, Lord God. Maraming salamat. Tinataas ka po namin, pinasasalamatan ka namin sa mataas na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.